Magandang araw mga ka-DIY. For today's video ay magte-testing po tayo nitong ating DC motor controller na nabili po natin online. So ito po ay gagamitin natin doon sa isa nating project. So ngayon ay testingin po natin kung gumagana po ba ito. So ipapakita ko na rin yung ating isang DC motor na paggagamitan nito. Okay. So ito po yung ating speed controller. Ito ay DC na pwede po sa 9 to 60 volts and ang current po natin ay 10 amperes ang maximum. So dito po ay meron po tayong apat na terminals. Yan po ay para sa power source tsaka sa motor. So ito naman po yung ating DC motor. So ito po ay 12 volts na 120 watts. Direct drive po siya. So itong adapter po ay kinabit na lang po natin. So ang shaft diameter po nito ay 8 mm. So ito nilagyan po natin siya ng shaft adapter para maikabit po natin yung idudugtog po natin dito. So meron din po tayo dito ng power supply. Ito po ay 12 volts 20 amperes po ang rating. So ito ay oversize para dito, pero since may kakabit pa po tayong additional na components kaya in-oversize na po natin. So itong mga piyesa na to ay dito po natin ilalagay sa ating ginagawang project. So tatlo siya dahil tatlong panel din po ang paggagamitan natin. Okay, so yun, ikabit na po natin. Dito naman sa controller ay meron din po yung positive and negative terminal galing po sa power source natin. So yung galing sa power supply ay dito po natin ikakabit sa power input niya or sa power terminal. So next na kakabit natin itong ating DC motor na 12 volts din. Ayan, so yun, nakakabit na po yung positive natin ng motor sa positive terminal ng ating controller, then yung negative naman ay sa negative. So ngayon, tetestingin muna po natin sa speed. Then mamaya, tingnan natin pag ni-reverse polarity natin itong ating linya ay kung mag-reverse din ang ikot nitong ating motor. So yun, testingin muna po natin ngayon sa ganitong setup. Dito po sa ating speed controller, meron po yung nakalagay na rocker switch. Ito po yung switch niya para buksan o patayin yung ating supply papunta sa motor. So yan. Tapos dito po sa taas, meron po siyang potentiometer. So dito naman po natin ina-adjust yung speed ng ating motor. So yun, testingin na po natin. Ayan. So indicator light on, ibig sabihin po ay may supply na po itong ating speed control. So adjust lang po natin. Ayan. Ayan. So medyo tatalon tong ating motor. Hawakan muna natin. Ayan. So yun, working po siya dito sa setup na ganito. Ayan. Okay, speed natin. Ayan. So yun, gumagana po siya. Para mas makita. Ayan. So ito ay gagamitin po natin sa low speed. Ayan. So yun, working po siya dito sa ganito wiring. So ngayon, ita-try po natin na i-reverse polarity. Tingnan natin kung mag-reverse po itong ating motor. So yun, para po ulit natin. Yan. Testing. Okay. Ayan.
Tandahan lang. So yun, gumagana siya. Gumagana itong ating speed controller. Ayan. So yun mga ka-DIY, working po itong ating unit. So baka naghahanap kayo ng mga ganitong parts para sa inyong mga DIY projects, ilalagay ko na lamang yung product link sa description para mas madali nyo pong mahanap yung ating pinagbilhan. So yun, so far ay okay siya. So yun muna yung para sa video nating ito, at sa susunod nating video ay ito naman po yung ating ite-testing. So ito ay gagamitin naman po natin sa ating pump, or diaphragm pump. So yun, abangan nyo mga ka-DIY. Maraming salamat po.